Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hello po, magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Rihanna Jean Rosales, kabataan mula sa CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, mapagpalat dakila, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa panibagong buhay, pag-asa na nagmumula sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawa, nasabi at naisip, at linisin mo po ang aming puso at isipan upang maging banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. At dalangin ko rin po na bigyan mo ang bawat isa ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo upang lalo pa naming maunawaan ang iyong mga salita at ang nais mong iparating sa umagang ito. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang programang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang The Command to Set Up a Special Altar na mababasa sa Deuteronomy 27 verses 1 to 8. Basahin po natin ito sa NIV. Moses and the elders of Israel commanded the people, "Keep all these commands that I give you today. When you have crossed the Jordan into the land the Lord your God is giving you, set up some large stones and coat them with plaster. Write on them all the words of this law. When you have crossed over to enter the land the Lord your God is giving you, a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. And when you have crossed the Jordan, set up these stones on Mount Ebal, as I command you today, and coat them with plaster. Build there an altar to the Lord your God, an altar of stones. Do not use any iron tool on them. Build the altar of the Lord your God with filled stones and offer burnt offerings on it to the Lord your God. Sacrifice a fellowship offerings there, eating them and rejoicing in the presence of the Lord your God. And you shall write very clearly all the words of this law on these stones you have set up." God bless the reading of His Word. Ang chapter 27 ay ang simula ng pangatlong sermon na binigay ni Moises sa Israel na nakatala sa aklat ng Deuteronomy. Ito po ay patungkol sa covenant ng Diyos sa bayang Israel. Itinuro ito bago sila mag-cross sa Jordan at pumasok sa Kanaan sa pamamahala ni Joshua. Nabanggit sa ating nabasa ang mga bilin sa Israelites pagkapasok nila ng lupaing pangako. Ayon sa ating nabasa, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong palitadahan sa ibabaw. Isulat ninyo roon ang lahat ng mga batas. Ilagay nyo iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo at magtayo kayo roon ng altar na bato para kay Yahweh na inyong Diyos. Doon nyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin at sa harap nito, kayo ay magsasalo-salo sa panahon ng inyong pasasalamat sa Diyos ninyong si Yahweh. Malinaw na ang salita ng Diyos ay napakahalaga at naging accessible para sa mga Israelites sapagkat ito ay naisulat. Kung babasahin natin ang Joshua 8:30 to 32, ang mga ito ay naisakatuparan dahil ang mga utos ay sinunod ni Joshua. Sa ating mga naging pag-aaral sa Deuteronomy, lubos pinaalalahanan ni Moises kasama ng mga namumuno na matatanda ang Israel patungkol sa mga kautusan. Ganoon din naman po sa atin, may mga itinalagang leader o namumuno ang Diyos sa ating church upang paalalahanan tayo ng mga salita ng Diyos at mga utos na dapat nating sundin. Kung sa kasalukuyan, napakaraming paraan na po upang malaman natin ang kautusan ng Diyos.
Diyos. Pwede po tayo makinig sa mga ganitong platform o kaya naman sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang Biblia hindi na lang po available through hard copy. Pwede na rin po sa ating mga cellphone, kung kaya wala na po tayo magiging excuses upang tayo ay hindi makapagbasa. Bilang paalala, sinabi sa Joshua 1 verse 8, MBB, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mahalaga na bigyan po nating halaga ang salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng matagumpay at buhay na punong-puno ng pagpapala. Kung tayo naman po ay nagpapahayag o nagtuturo, let's make the Word of God plain, clear in the understanding of those who will receive it. Tungkol naman po sa ating paghahandog, before it was through burnt offerings and peace offerings in the altar of the Lord. But now, hindi na po natin kailangan magsunog upang may mahandog. Dahil sinabi po sa Romans 12 verse 1 NIV, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. With this, we can offer our life to God and we can use our strength, time, and resources to give glory to the God we serve. Kaya po sa ating pagtatapos, we are called to serve the living God and follow all His commandments because in His presence, there is fullness of joy, kapayapaan, at pagpapala. Kailangan lang po nating sumunod sa ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat dahil kami po ay pinapaalalahanan mo na sumunod sa iyong mga kautusan at patuloy na anuman ang nais mo para sa bawat isa, ito po ay magkaroon ng kaganapan. At dalangin ko rin po sa lahat ng aming mga gagawin pa at pupuntahan sa buong maghapon na ito. Ingatan mo kami, proteksyonan at gabayan, layo sa anumang uri ng panganib. At ganun din ay dinadalangin namin ang aming bansang Pilipinas sa nalalapit na halalan. Kayo po ang siyang manguna at anuman ang kalooban mo, sino man ang mga bagong mamumuno, iyon po ang maganap. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay dahil wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga and God bless us all. To God be all the glory. Thank you.